Ganda ng Mount Arayat. May part na maaraw sa right side, mayroong part na maulan sa left side. Ang galing, ano? Ayan guys, good afternoon and welcome to another vlog review. So dala natin si Vicky or yung FKM Victorino 250i. At ngayong araw, ito yung araw na ihahatid na natin siya sa planta. And bukod sa ihahatid na natin siya, at meron din tayong may kapalit na rin ito. Gusto ko lang bigyan ng honest review itong si Victorino. May mga ilang katanungan na rin kasi sa mga nakaraang video natin na dito na rin natin sasagutin. Meron pa rin kasing mga ilan na hindi nakakaintindi at sinasabi na bakit ganun lang yung nakalagay dyan, bakit ganun pa rin yan, bakit kulang yan, ganun, ganyan, ganyan, and so on and so on. Sa mga komento na yun, yun yung nagpapapangit ng image ng motor na ito. So una, yung pagiging scrambler type niya, meant for ano siya classic vintage looking. Yung tipong kahit anong taon na, hindi mo malalaman kung kailan siya or mga anong taon around siya nilabas. Kasi nga mukha siyang luma. Pero dahil ginawa na nilang modern, pinaghalo na nila yung modern, yes, modern classic. Alam nyo na, may mga improvements na sa pagiging vintage looking niya. Pero may mga ilan pa rin kasing parts ito na talagang yung old tech pa yung ginagamit nila. So unahin natin sa kanyang ilaw. Ang classic, may mga LED na rin na ginagamit ngayon. Pero dahil may mga purpose and functions yan, yung imperfection niya, yun yung nagpapa-perfect sa motor, no? Para mas ma-appreciate ng owner or ng gagamit yung style and functions ng motor. So bakit bulb type pa rin yung nakalagay dyan sa harapan? Bakit hindi nila gawing LED na? So yes, although nakakatingin nga tayo ng LED, kaya nagiging pangit na yung mga bulb type sa atin. Pero alam mo ba, kung ginawa nilang LED yan, tapos nasira, let's say nabangga ka or na-aksidente, medyo pricey pagdating sa repair or sa maintenance, or something na nilaw na, napundi na yung ilaw, medyo pricey pagdating sa maintenance. Unlike sa bulb type na madaling palitan, mura lang yung pyesa. Alam niyo yun, may mga bulb type na rin naman ngayon na malilinaw. So sunod naman sa kanyang suspension, parang maliit daw. Actually, maliit ito kung sa 400cc mo ito ilalagay. Pero dito sa 250, ito yung parang mid-size niya. Kasi unlike sa mga 150, ayan, tulad yan 125, talaga napagkapapayat. Kung yun ang nakalagay dito, malamang mahihirapan yung suspension na yon sa motor na ito. Although telescopic pa rin siya, meron na tayong mga kinikilalang upside down fork, same pa rin naman yun, pinaliktad lang. Maganda nga dito sa suspension nito, merong sleeves sa unahan, protection sa kanyang inner tube, mga damage, buhangin, bato, mga ganyan-ganyan. So sunod naman is yung ating braking system. Although naka disc brake na rin siya, pero mas maganda pa rin talaga itong may ABS. Aminin ko maganda yung may ABS
Pero lahat kasi yan merong mga kagandahan dyan. Let's say kung may ABS ito, tapos nadagdagan yung presyo, bibilin mo pa rin ba? Yun yung isang tanong doon. So although non-ABS siya, ginawa naman nilang malalapad at matataas ang profile ng kanilang mga gulong. Meaning, hanggat kumakapit ang gulong, hindi mo mapag-i-skid or hindi mo mapaglalak ang braking system. Kasi kung medyo pinayatan nila ng konti ang gulong nito at mababawasan yung gulong na nakadikit sa kalsada, mas mataas yung chance na mag-skid ang gulong. Unlike sa mga malalapad na tulad nito, 130 likuran at 100 sa harapan. Tama ba? Hindi yata 100 ang harapan nito, 110 yata. Basta malalapad ang gulong ng mga scrambler. So yun yung isang nagpaganda doon, na kahit non-ABS siya, binawi nila sa gulong. So isa pa, bakit daw magkaiba yung rim size? Ganyan na kasi ngayon yung mga modern talaga na motor, na magkakaiba na yung mga rim size, ano? Mas malaki sa unahan, mas maliit sa likuran. Kasi nga ang mga motor na off-road oriented, ganyan na ngayon ang design ng kanilang mga rims. Syempre over time nagkakaroon ng improvements, innovations, ganyan, na para mas maging better yung experience natin ng ride, mas maging safer, ginawa nilang ganyan yung mga yan. Although mahirap lang maghanap ng size ng gulong sa likod, pero alam nyo ba, yung mga motor na to, hindi lalabas sa market ito kung wala kang mabibilan sa labas. Meaning, lahat ng parts nito, lahat ng spare parts ay mabibili mo lang din doon sa seller. Yung kasi yung mga nakaugalian ngayon ng mga karamihan na bumili ng kasukat at ibang piyesa sa labas, na supposedly dapat, kung gusto mo mapanatili yung optimum conditions at genuity ng mga parts, dapat sa kasa ka magtanong. Ganyan kasi mga tanong sa akin, hindi na po ba mahirap sa parts? Nakakabili po ba ng mga pyesa sa labas? Ganyan. Guys, tandaan nyo, kapag may motor na nilabas, ibig sabihin may pyesa na pinambubuo. Naiintindihan nyo? So saan nanggagaling yung mga parts nito? Yung mga pinambubuo nila sa motor na to? Doon din sa mismong planta, doon din sa mismong dealer. So kung maghahanap kayo ng mga parts nito, mga replacement sa parts, ganyan, doon lang din kayo magtatanong sa kasa na kinuhanan nyo. Isa pa, wala man lang daw siya ni isang cooling system, like ginawa man lang daw sana nilang oil cooled or what, or liquid cooled, ganyan. So may mga standards po kasi yan, yung mga paggamit niyan, no? Kung kailangan gamitan ng makina ng oil cooled or liquid cooled, ganyan. Hindi kasi alam ng mga karamihan dito, ang Victorino 250i ay low compression, meaning mahina lang yung sabog ng makina niya sa loob. Hindi siya tulad ng mga high compression na malalakas yung reciprocate, ganon. Yun din yung isang nagpaganda doon, na since low compression siya, mas matipid siya sa gasolina. At the same time, hindi na sakripisyo yung performance ng motor, kasi V-twin siya, torque siya, at the same time tumatakbo naman siya ng up to 130 kilometers per hour. Isa pa, itong tambucho sa gilid natin, ano, na malapit na sa ating binti, hindi daw ba yan nakakapasok? Actually, nakakapaso yan kapag ka talaga sinalat mo yan. Pero kung pipilitin mong abutin yan, hindi mo rin maaabot yan, dahil ang binti mo tatama muna sa fuel tank. At dinesign nila yan dyan sa gilid na yan dahil kasama yan or parte yan ng pagiging scrambler type. Iba-iba kasi ang
trip ng mga tao, iba-iba ang taste natin, iba-iba yung gusto nating ma-experience na motor. Alam mo yun, may kanya-kanya tayong hinahanap eh. May mahihilig sa sports bike, may mahihilig sa naked, sa cruiser, sa adventure. At ito naman ang mga mahihilig sa classic. Usually mga mahihilig sa mga classic, yung mga old classic talaga is yung mga nagbi-build, mga nagre-rebuild or nagre-restore ng mga old bikes. So isa pang kinagandahan nito, fuel injected na siya. Mas fuel efficient siya, matagal yung buhay bago i-repair or bago palinisan, ganyan. Hindi siya tulad ng mga carburetor na although madali silang pagbabaklasin or madali silang i-repair, pero alam mo yun, repair ka naman ng repair. Ang ganda ng tunog talaga ng V-twin na to. Akalain mong big bike eh. So guys, additional sa kanyang exhaust, tinatanong nila kung wala po bang, okay lang po bang wala pong catalytic ang bike. May catalytic po ito, maliit nga lang, kaya hindi rin niya talaga mapigilan yung malakas na tunog. Pero yung pagiging malakas na tunog niya is hindi naman yung bulahaw or hindi naman yung buwisit sa tenga, yung malutong, ganyan. Alam niyo yun, basic lang siya. May comfort pa rin at pleasure. Yung tipong kahit ipang long ride mo, hindi sasakit ang ulo mo. Ganun lang yung tunog niya. Pero at the same time, malayo pa lang, naririnig ka na ng mga tao or mga nasa paligid mo. Eto pa isa, since low compression siya, expected mo sa kanya hindi siya yung super aggressive bike na talagang may sigpaw. Gradual lang talaga yung kanyang pag-gain. Pero dahil siya ay low compression, more on torque naman siya. Meaning malakas pa rin siya sa hatakan at sa panikan. Para sa akin, halos hindi ko rin naman ramdam na siya ay low compression, dahil kapag hiningi ko naman sa kanya ang overtake or hiningi ko sa kanya ang speed, binibigay naman niya agad. Hindi naman siya tulad ng mga pan-tricycle na talagang napagkababagal, ano? Low compression na fuel injected, kaya responsive pa rin siya, or mas responsive na siya. Ayan o. O diba, halos saglit lang din kuhanin ang 100 sa kanya. Kaya pagdating sa mga long rides or pagdating sa mga group rides, hindi na talaga paiiwan itong motor na ito. Goods na ito. So itong video natin na to, hindi porke honest review siya, mag-expect kayo ng mga pangit na reviews dito. Kaya nga natin siya ina-honest review, ina-admit natin yung mga kakulangan niya, yung mga flaws niya. At the same time, pinapaliwanagan naman natin yung mga ikinaganda nun, yung mga bagay na yun, ano, at kung ano yung ginawa nila para mas maging better yung bike. Karamihan kasi ng mga nag-honest review ngayon, ano, ang binibigay nilang mindset or binibigay nilang isipan sa mga manonood nila is, pag sinabing honest review, ito na yung mga pangit, sasabihin niya na yung mga pangit, ganyan. Kumbaga, nakakapagpa-discourage na ng audience, ano, sa pagbili ng motor. So pagdating naman sa kanyang presyo, 158,250cc scrambler bike, sulit na ba talaga yun? So sa 158,000, kung ika-cash mo siya, malaki talaga siyang pakinggan na parang ang mahal ng motor na ito. Pero once na naintindihan mo yung mga nakalagay sa motor na to, yung mga functions nila, at alam mo yun, yung mga nakapagpaganda sa motor na ito, masasabi mo na sulit ka na doon sa 158 na yun, at talagang ma-enjoy mo na siya ng mahabang panahon. Ang ganda ng tunugan.
Tapos timeless beauty pa, no? So sa fuel efficiency naman niya, eto guys, maraming hindi naniniwala dito, pero alam mo ba yun, wala na akong pakialam dun kung hindi ka maniwala, kasi ako naman yung gumawa. Ngayon kung hindi ka maniniwala, why not? Di kita pipilitin. Mas maraming naniniwala sa akin kesa sa hindi. So fuel efficiency nito, nung unang sinubukan natin siya sa Pantabangan ride, walwal na panikan, ganyan, may bundok. In short, nakakuha ako ng 39.11 kilometers per liter. Imaginein mo, lalayo ng mga pinupuntahan ko. Usually wala pang hintuan, pero hindi naman nagkakaproblema ang motor. Hindi rin nagbabawas ang kanyang langis. So yan ang isang pakatatandaan nyo guys. Hindi dahil wala ang isang pyesa, meaning tinipid ang motor. Proportion lahat ng nakalagay dyan at hindi nakalagay. Ganyan natin na-appreciate at na-enjoy ang bawat bihis or bawat build ng mga motor. So spoke rims niya, maganda yon talaga dahil easy to repair and mas low cost siya kaysa sa mga mugs. So itong 250cc na to is nagpo-produce siya ng 16 horsepower at 17 newton meters of torque. So gusto ko yung pagiging torque nito, kasi kahit tumatakbo ka ng low speed, high gear, or kahit umarangkada ka ng segunda agad or tercera, kayang-kaya ng motor na to. Ayan. So dito matatagpuan ang FKM sa may San Simon, Pampanga, sa may Global Asiana Business Park. So bago natin tapusin ang vlog, maraming salamat FKM Motorcycle Philippines para sa patuloy na pagsuporta at pagtitiwala kay Sir Troy. Ayun si Domo. Sir, kumusta yung victory na natin, sir? ay halos ayaw ko isoli eh. So ayan guys, pakita ko lang sa inyo ng bahagya, no? Ay, ito ang storage nila. Ayan, nandyan lahat ng pyesa ng lahat ng motor. At pakita ko naman sa inyo yung mga stock nila dito. So nagkakamadalian kasi sila ng ng paggawa dahil dumadami yung bumibili ng Slick 400 at nung Falcon natin. Ayan, pati yung mga ADB 180 natin, halos lahat. And then ito yung ating mga demo bikes. Ayan, kung interested kayo mag test ride or magpabook ng test ride, pwede kayong mag-message sa Facebook page ng FKM Motorcycle Philippines. Ayan. So nakakalungkot lang dahil kung kailan na-enjoy ko na yung bike na ito, kailangan ko na siyang ibalik dito. Supposedly kahit hindi ko pa naman siya totally ibalik, as long as meron ako naiisip na rides or content niya, gagawin natin. Kaso syempre marami pa silang mga bike, marami pa akong dapat ipakilala sa inyo guys. Kagaya nito, naka-ready na siya. Ito yung next bike natin na gagamitin ngayon. So ito, pinang Cordillera loop na natin itong mga to. ADV 180, kanilang Venture 150 Ultimate, meron tayong ganito. May personal tayong ganyan, at saka Slick 400. Meron din tayong ganyan, mga personals natin yung mga yan. And aside doon, ayan, meron silang mga iba pa na sa susunod hihiramin din natin at i-experience din natin. So one last growl bago kita iwan dito. Pogi mo talaga. So additional guys, itong nakakabit na gulong dito sa ginagamit nating Victorino, ito yung version 1 na design or yung tread pattern ng dual sport tire. So yan lang naman ang binago dyan, wala namang binago dun sa version 1, version 2. Walang pinagkaiba, gulong lang. And sa newer version ngayon, ito yung ginagamit na nilang gulong. Ganyang pattern na. Semi-black tires na siya, hindi na siya yung mga mas marami na siyang grooves. At the same time, may spikes yung ibabaw ng mga black tires niya, Mas maganda yung pagdaan ng mga dumi dito, putik, tubig, ganyan.
Although maganda rin naman ito, pero I think much better itong nilagay nila dito sa bago ngayon, ano. Eto guys, meron akong nadiskubre dito sa bike na ngayon lang. Ngayon ko lang nakita. Ito pa lang si Victorino. Merong USB charger port. Meron pala siya, no? Sir. Meron. Bakit hindi ko alam? Bakit hindi niya sinasabi to? Ayan, oh. Ito yung gamit natin, ah. Dito. Check natin. Ayun, oh. Oh. May charger port. Nagpapahirap ako magbakaw ng power bank. May charger port pala siya. Ayan guys, ano naman siya? Properly sealed naman. Dito naman siya nakatapat, hindi naman siya pasukin ng tubig, ano. Pero ayun. Kaya pala nagtataka ako. Akala ko meron lang parang something na capacitor or ano dito. Charger port pala siya. Hindi kasi siya masyadong pansinin, ano.